Nakakita ka na ba ng halamang ito? Tinatawag na pipinong gubat. Iniiwasan, binubunot lamang, iniilagan dahil nakalalason raw. Subalit batid mo ba na ang iniiwasan mo pala ay makakain, ginugulay, at maaaring gamot pa sa napakaraming karamdaman? Hello, what's up? Your best here. Kaya kung madalas mo nang nakikita ang halamang ito at hindi mo rin pinapansin, ang videong ito ay para sa iyo dahil tatalakayin natin ang napakaraming pakinabang ng ligaw na pipino. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang dito sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell at mag-follow na rin sa ating Facebook page upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Pipinong gubat kung tawagin, wild pipino, wild cucumber, creeping cucumber, Guadalupe, o Melothria pendula. Isang halaman na mula sa hanay ng mga pipino o Cucurbitaceae. Nagtataglay ng mga mumunting berdeng bunga na nagiging violet o itim kung mahihinog na. Mayroong mga makantong dahon na kahawig din ng dahon ng pipino. Melothria na ang ibig sabihin ay animoy puting ubas, at pendula naman na buhat sa Griyegong salita na ang ibig namang sabihin ay nakabitin. Hindi mo nga agad mapupuna ang bunga ng pipinong gubat dahil maliliit ito at kasinlaki lamang halos ng ating mga kuko. Subalit, bakit nga ba sinasabi na makalalason raw ang prutas na ito? Ito ay sapagkat ang hinog na bunga ng ligaw na pipino na kulay itim na ay mataas ang laxative qualities na maaaring magdulot ng pananakit ng tiyan at pagtatae kung makonsumo mo. Subalit ang bata, berde at hilaw pa nitong bunga ay pwede mo ngang makain. Karaniwan ngang kinakain ng mga daga at aso. Maaari mong kainin ng hilaw, gawing salad na kadalas ay nilalagyan lamang ng asin at suka na pwede ring sangkapan pa ng sibuyas at kamatis. Pwede mo rin itong iburo o gawing pickle. Samantalang pwede mo namang gulayin ang talbos nitong dahon o isama sa hamburger. Ang ugat naman nito na mapait kung ilaga ay mainam para sa nananakit ang sikmura, nilalamig-lamig o mayroong lagnat. Ang pipinong gubat ay mainam din para sa mayroong diabetes. Ang vitamin K nitong tinataglay ay makatutulong upang makaiwas ka sa pagkakaroon ng mga blood clotting at maganda rin sa kalusugan ng buto. Dahil matubig ang pipinong gubat, ay maganda rin ito sa ating mga balat at upang makaiwas sa dehydration. Pinaniniwalaan nga na ang pagkain ng prutas na ito ay maaaring makawala ng amats o lasing dahil sa taglay nitong tubig at mga electrolytes. Makatutulong din ito upang makaiwas ka sa pagkakaroon ng bato sa bato at hemorrhoids. Kaya naman ang pino nitong bunga ay huwag na huwag mong iismulin dahil nag-uumapaw pala sa mga pakinabang at gamit. Huwag mo itong bunutin dahil pwede mong magulay at makain. Ikaw, nakatikim ka na ba ng pipinong gubat? Ano naman ang lasa nito? Meron pa ba ng mga halamang ito sa inyong lugar? Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Pamilyar ka rin ba sa prutas na ito? O baka ngayon mo nga lamang ito narinig? Ito ang prutas na katmon o tinatawag ring elephant apple sa Ingles. Isang kakaiba at pambihirang prutas dito lamang sa Pilipinas, at kung sakali na makita mo nga ito, ay di mo rin ito marahil papansinin. Subalit alam mo ba na ang punong ito o ang prutas na ito ay isang kapaki-pakinabang na halamang puno
dito sa atin sa Pilipinas, makakain at gamot sa ilang karamdaman. Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay kilalanin natin ang prutas na katmon at ang mga pambihira nitong gamit at pakinabang. Katmon o Delinia philippinensis, Philippine Simpo o Elephant Apple kung tawagin. Isang puno na may kadalasang taas na 15 talampakan. Mayroong mga makikintab na dahon at mapuputing bulaklak. Karaniwang ginagawang garden tree ang punong ito o kaya naman ay itinatanim sa bakuran sapagkat mainam itong lilim at napakagandang tanim sa bakuran. Karaniwang tumutubo ang puno ng katmon sa mga malalamig na kabundukan lalo na nga sa mga probinsya. Alam mo ba na ang punong ito ay na-feature na nga sa ating Philippine 25 centavo coin noong 2017 bilang bahagi ng New Generation Currency Coin Series ng Pilipinas. Ang punong ito rin ay kadalasang ginagamit sa paggawa ng mga muebles dahil sa kalidad nitong kahoy at ang dagta naman nito ay ginagamit bilang dye upang kulay sa mga tela. Subalit ang espesyal na bahagi ng punong ito ay ang kanyang bunga. Isang malamang mga hibla o pulp na maayos na nakasalangsan at nababalot ng animoy mga sepals o mga sariwang dahon. Ito ay kadalasang kulay berde, maasim at may lasang maihahalin tulad nga sa green apple. Kadalasan itong ginagamit sa paggawa ng mga jam, sauces at mga sangkap bilang alternatibo sa pang-asim sa sinigang na isda. Ang katas nito ay mainam ring iniinom bilang panlunas sa mayroong mga ubo. Haluan lamang ito ng konting asukal o di kaya naman ay honey. Batid mo rin ba na mahusay rin ito bilang panlinis o bilang pampakintab ng inyong mga buhok? Ayon nga sa pag-aaral, ang prutas na ito ay nagtataglay ng mga anti-leukemia at antioxidant properties. Kaya naman, mainam itong panlaban sa mga sakit-sakit sa katawan at upang maging masigla ang ating mga balat. Hindi ba't napakahusay pala ng puno ng katmon? Isang puno dito sa atin na masasabing maraming gamit at maitutulong sa atin. Marapat lamang nabatid natin ito upang ating bigyan ng pansin at huwag basta-basta putulin. Sa inyong probinsya, mayroon pa bang mga puno ng katmon? Ikaw, nakatikim ka na rin ba nito? Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Dito na sa Best TV, tayo ay matuto. Utak mapuno ng bagong kaalaman. Dito na sa Best TV, tayo ay lumilipad.